Ito pong pagtuturong ito ay nakatuong pansin po sa Iglesia ni Manalo. Ang Iglesia ni Manalo po naging 3. Ang akala ko noon, 2 lang. Ngayon, batay po sa aking mga pagsusuri at pagsisiyasat, 3 po. Iglesia ni Manalo, yung pangalawa, yung EGM sa pangunguna ni Isaiah Samson. Pagkatapos yung pangatlo, yung Assembly of Yahusa. Naging 3 po. Ngayon, itong 3 ito naglaban-laban. Ito pong Iglesia ni Manalo, nagkaroon po siya ng programa sa Net 25, The True Defender. Gumagamit po siya ng talata ng Biblia o ng Timoteo, Kapitulo 6, talatang 12. Pakinggan po ninyo. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yaman diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Meron pong binabanggit dito na dito nakalagay po rito sa 12, gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya. The True Defender. Sa pangunguna po ni Michael Sandoval, tsaka ni Fernandez. Para labanan po yung Silent Defender, yung Assembly of Yahusa, at saka yung EGM ni Isaiah Samson. Ngayon po, meron pong tinutukoy rito na pakikibaka. Kasi po gusto ko po, ito po kasi pinapanood po ng Iglesia ni Manalo, EGM, at saka yung Assembly of Yahusa. Alin ang dapat nilang labanan? Yung pakikibaka ibang salita po yung pakikipaglaban. Di po ba? Ano yung lalabanan nila? Batay rin po sa pagtuturo. Ang binasa ko po unang Timoteo, Kapitulo 6, talatang 12, meron pong binabanggit dito sa 11. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay sa katwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuan. Tuloy natin ang 12. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya. Ang tinuturuan mo rito si Timoteo. Kumbaga, ang ginagawa lang ni Michael Sandoval ay ini-apply nila sa kanila ito. Pero merong binabanggit po rito Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito, sikapin mong mamuhay sa katwiran. Alin yung dapat nilang iwasan? Alin ang dapat nilang iwasan? Batay rin po sa pagtuturo. Ano po? Dito rin po ang binasa ko kanina ay 11:12. Dito po sa 5. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Mga taong nag-aakala na ang reliyon ay paraan ng pagpapayaman. Kung sa bagay malaki nga ang mapapakinabang sa reliyon, kung ang tao ay marunong masihan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala sa pag-alis dito. Uulitin ko po kung alin ang dapat iwasan at doon dapat makipaglaban. Tuloy ko po, ibabasahin ko. Kung sa bagay malaki nga ang mapapakinabang sa reliyon, kung ang tao ay marunong masiyahan, wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala sa pag-alis dito. Teka muna, turuan muna natin ang ating mga kinikilalang mga tagapagturo. Nagpapayaman sila na ikaw mismong tinuturuan, naghihirap. Ulitin ko pong basahin, baka naman po hindi napakinggan ninyo. Kung sa bagay malaki nga ang mapapakinabang sa reliyon kung ang tao ay marunong masiyahan,
Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan. Wala rin tayong madadala sa pag-alis dito. Kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at diraramit. At mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso. At sa paraan ay mahuhulog sa tukso. At sa bitag ng masasamang hangarin, magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamahan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay sa katwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis, kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Yun po ang dapat labanan. Turuan ang mga tinuturuan. Wala tayong dalang anuman dito. Yung mismong tagapagturo ninyo, naghahangad ng yaman. Naghahangad ng salapi. Hindi yayaman ang mga yan. Kung hindi pera ang pinag-uusapan. Kaya nag-away-awayan dahil lang sa pera. Kaya naging 3 ang iglesia ni Manalo dahil sa pera. Bakit? Pare-pareho silang nabubuhay sa bigay. Ang yayaman. Ang pinagtatalunan ay pera. Kaya ang dahil dito, babasahin ko. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamahan dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi. Hindi po sapat ang mga donasyon. Hindi sapat ang mga... Kaya ang ginawa po nila, yung mga donasyon, ay ginamit nilang puhunan kapital dahil hindi sila nasisiyahan na kumain lang. Ang kailangan po nila ay puhunan kapital, mga negosyo, garment factory, Ecopark. Bakit? Kaya po, doon ang dapat iwasan ay yung magkamal ng pera. Dapat labanan. Kaya nga po, yun ang dapat dapat po makipaglaban. Alin ang dapat nilang labanan? Ito po, hindi po ginagamit ng reliyon para yumaman. Hindi para magkamal ng yaman sa pamagitan ng reliyon. Kapag ang mga tagapagturo naghahangad ng yaman, siyempre lalo na yung walang karapatan magtrabaho, kinakailangan yung magkaroon siya ng mansion, helicopter, eroplano. Ang sabi ni Pablo, babasahin ko uli po sa inyo, sa 11. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay nito. Sikapin mong mamuhay sa sa katwiran, kabanalan, panalangin, pag-ibig, pagtitiis, kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya. Ito po ang dapat labanan. Ang nangyayari po sa iglesia ni Manalo, hindi po makikita yun. Nagkakamal po ng yaman si Manalo. Yung yaman sa pamagitan ng donasyon, ginagamit nilang puhunan para lumaki, yumaman. Kaya hindi po sapat sa kanya yung... Meron po nakalagay rito na... Eto po, pasinin po ninyo yung binasa ko kanina. Kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at diraramit. Sa magitan pa lang ng donasyon po, kakain ka na . Di ba? Naghahangad ka pa ng mansion, naghahangad ka ng helicopter, naghahangad ka... hindi ka lumalaban. Yun ang dapat labanan . Ang pinakikita po sa Net25, ang lalabanan nila, yung mga humiwalay o yung mga itiniwalag nila.
na katulad ng AGM. Kaya po patuloy po ang harassment nila. At tinitingnan po yung mga miyembro nila, lalo na mga ministro, kung sino pang lalaban eh. Kaya ang iglesia ni Manalo po, patuloy po yung gulo. Bakit? Ang pinag-aawayan po ay pera. Pera. Yung nag-aaway po yan, mga umaasa po sa bigay, mga walang karapatan magtrabaho, na gusto nilang magkamal ng yaman sa pamamagitan ng donasyon. Paghihirapin nila ang kanilang mga kasapi na sila'y nagkakamal ng yaman. Kaya ang dapat pong labanan yung mga taong nag-iisip na ang reliyon paraan ng pagpapayaman Dapat ang tao masiyahan na lang Yun ang dapat niyang ituro. Kaya nangyayari hindi po Yun ang dapat nilang labanan. Kaya ko po itinuro to dahil isi-share ko po sa YouTube channel dahil pinapanood po nila ako. Kasi everyday po ang nanonood sa akin mahigit na 200 sa kanila. Kaya ganyan po tayo nagpapatuloy sa pagtuturo. Kaya ang dapat labanan, dapat ituro, dapat iwasan, gamitin ng reliyon sa pagpapayaman. Kung ano yung naibibigay sa atin, masiyahan na tayo. Huwag tayong umibig sa salapi. Ang nangyayari sa iba ginagamit ang yaman na nakukuha sa magitan ng donasyon sa negosyo. Ang ginagawa nila sa mga miyembro, iginigisa sa sariling mantika. Gusto pa nilang magkaroon ng mga empleyado sa pamamagitan ng donasyon. Sa kabila na wala silang karapatang magtrabaho. Kaya yan po ang pinaglalabanan ng tatlong yan. Nawasan, naunawaan po ninyo mga magulang at mga kapatid.